Okay, pag-usapan natin itong bank secrecy. Kasi matingkad na issue itong bank secrecy. Mga kabunyog. Itong bank secrecy, kasi ang sinasabi ng mga DDS, dito daw sa impeachment ni Sara, isusumpi na yung mga bank records ni Sara. Violation daw yan ng bank secrecy law. Kasi mayroon tayong bank secrecy law, bawal yan. So ngayon, ibig bang sabihin, mababiolate yung bank secrecy law sa gagawin na yan ng Justice Committee? Kasi kung isusumpi na yung mga bank records, ang sagot dyan mga kabunyog ganito. Pag-usapan natin ang bank secrecy law. The Bank Secrecy Law of the Philippines, Republic Act Number 1405, enacted in 1955, dictates that all deposits in banking institutions and government bonds are strictly confidential and cannot be examined, inquired, or looked into by any person, government official, or office. Exceptions include written consent from the depositor, impeachment cases, bribery, dereliction of duty cases, or litigation where the money is the subject matter. Yan. So, tama ba na mayroon tayong bank secrecy? Yes! Bank secrecy. Hindi talaga pwedeng pabuksan, hindi pwedeng itanong, mag-inquire, hindi pwedeng tingnan ng sino mang tao, sino mang official ng gobyerno or opisina ng gobyerno. Strictly confidential yan. Cannot be examined, inquired, or looked into. Yan ang bank secrecy law. Lumang batas na yan. Republic Act Number 1405 yan. Enacted in 1955. Bakit may ganyan? Ay syempre, yung tiwala ng tao sa sistema ng bangko natin, yung banking system. Para ka, confident ka, may tiwala ka na hindi naman malalaman ng iba ang mga deposito mo sa bangko kasi sikreto mo rin naman yan, mayroon tayong bank secrecy law. Ayan, okay? Kaya lang, tingnan nyo naman ang nakalagay. Yung secrecy ng bank deposits ay may exceptions. Anong exceptions? Written consent from the depositor. Ibig sabihin yung waiver, di ba madalas natin? Kapag winave ng depositor, pwede yon. Pangalawa, impeachment cases. Impeachment cases. Bribery and dereliction of duty cases. And the litigation where the money is the subject matter. Yun. So, hindi naman absolute yung hindi pwedeng pakialaman ang deposito sa bangko. Or hindi pwedeng alamin. Hindi pwedeng i-inquire. Hindi. Mayroong exceptions. Okay. Ito pa. Key aspects of the Bank Secrecy Law, RA 1405. Coverage. Covers all deposits of whatever nature. Savings, current, time deposits, and government bond investments. Exceptions. So ito yung importante. Yung exceptions. Ano yung pwedeng buksan? Una, written permission. The depositor provides written consent. Second, impeachment. In cases filed against public officials. Malinaw hindi sinasabi na kailangang trial. Hindi. Hindi naman impeachment cases, hindi naman ibig sabihin na sa trial na. Kahit dun pa lang sa Justice Committee, pwede na. Kasi impeachment cases or when cases filed against public officials. Bribery, dereliction of duty, cases involving public officials. Exempted din yan sa bank secrecy. Litigation, when the deposit is the direct subject of a court lawsuit. Ang bago pa ngayon na exception, AMLA, Anti-Money Laundering Act. Covered institutions must report suspicious transactions. So yan. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Sa katunayan, sa ngayon, sa kasalukuyang mga nangyayari sa mundo, na marami na kasing mga transactions na dapat nang bantayan, halimbawa, money laundering. Kaya ngayon, yung exception sa bank secrecy law, dinagdagan pa. Ito yon. Current efforts and proposed amendments. Modernization. As of 2026, proposals aim to relax these rules to combat money laundering, tax evasion, and corruption, bringing Philippine law in line with international standards. Kasi, ang ibang mga bansa,
ano na hindi na ganun ka-istrikto na hindi pwedeng buksan ang bank accounts. Bakit? Kasi marami ng dayaan yung money laundering, tax evasion. Kaya ngayon, sa kasalukuyang mga batas, mayroon ng mga exceptions talaga. So yan mga kabunyog. Kaya yung mga nagsasabi na violation ng bank secrecy law, hindi nila nalalaman yan. Hindi naman absolute ang bank secrecy. Okay? Kaya ano yan mga kabunyog, yung sinasabi ng mga DDS na nababiolate daw ang bank secrecy kapag pinabuksan ang bank accounts ni Sara Duterte, nakita nyo naman yung exception. Isa sa mga exceptions ang impeachment. Isa sa mga exceptions ang ang impeachment. Nandoon, binasa ko mismo sa inyo. May resibo tayo. Kaya kapag mayroong impeachment cases, hindi pwedeng i-invoke yung bank secrecy. Kasi anong silbi ng impeachment kung may mga bank secrecy na yan? 'Di ba? Ang pinag-uusapan sa impeachment lalo na kapag korupsyon, mga deposito sa bangko, o di dapat malaman yun. Kaya nga 'di ba, yung mga deposito sa bangko ni Chief Justice Corona, pinabuksan yun. Pinabuksan yun yung yung bank accounts niya. Bakit? Kasi allowed yan. Ang impeachment ay exception sa bank secrecy law. Paano mo mapapanagot ang mga opisyal ng gobyerno kung hindi pwedeng buksan ang kanilang mga bank accounts? So exempted ito. Exempted ito. Ngayon, yung sinasabi ng mga DDS, kasi ang sinasabi nila, pagka ganyan, mawawala na daw ang tiwala ng mga tao sa banking system. Kasi pwede na palang buksan ang mga bank accounts namin, ay wala na. So mawawala na daw na tiwala, magkakaroon daw ng epekto sa ekonomiya ang impeachment ni Sara. Wow, palusot nyo naman. Palusot nyo naman. Ano naman, actually, mas mababalik pa nga ang tiwala ng publiko kapag pinayagan na mabuksan ang account ni Sara. Bakit? Ibig sabihin, ayaw natin ng korupsyon. Ibig sabihin, sa ating bansa, may bank secrecy. Pero kapag korupsyon na ang pinag-uusapan, hindi pwede ang bank secrecy. Di ba? Tama naman yun. Tama naman yun eh. Kumbaga, mas mawawala ang tiwala ng mga tao, lalo na ang mga foreign investors, kung dito sa Pilipinas, hindi napapanagot ang mga korap. Di ba? Paano mo, hindi mo mapapanagot ang mga korap, di lalong walang tiwala ang mga tao. Lalong walang tiwala, maging ang mga dayuhan. Sa Pilipinas, wala dyan, hindi napapanagot dyan ang mga korap. Dito sa atin, dyan, napapanagot dyan ang mga korap. Kahit may deposito ka sa bangko, kapag korupsyon naman kapag galing naman sa korupsyon yung deposito mo sa bangko, nahahabol yan sa Pilipinas. Di ba? So dapat ganun. Hindi dapat tingnan na yung pagbubukas ng bank accounts ay negative. Positive nga yun. Di ba? Di ba? Kasi kung wala, mas natutuwa nga ang mga tao na yung mga deposito sa bangko na galing sa masama. Kaya nga mayroon tayong Anti-Money Laundering Act. Bakit? Kasi kung ang pera mo ay galing sa drugs, kung ang pera mo ay galing sa korupsyon, kung ang pera mo ay galing sa mga illegal na aktibidad, mga illegal na pugo, kapag galing sa mga ganon, sa mga lahat ng illegal, galing doon ang pera mo. Dapat mabuksan ang mga accounts mo. Kasi dapat ang nagsisirculate na pera, ang dinidepositong pera sa mga bangko ay yung mga maaayos lang. Kapag ang mga nagsisirculate na pera sa bangko, sa ekonomiya ay galing sa kasamaan, masisira ang ekonomiya. Masisira ang tiwala ng tao. Kaya mayroon tayong Anti-Money Laundering Act. So, yun? Yung kung matino ka, kung galing sa mabuti ang mga deposito mo sa bangko, hindi ka naman matatakot. Galing naman sa maganda ang deposito mo eh.
yung mga pera mo sa bangko, galing naman sa kabutihan, hindi naman daya, hindi naman pagnanakaw, hindi naman illegal na droga, hindi naman kidnapping for ransom, hindi naman terrorism. Anong kinakatakot mo? Mas dapat nga matuwa ka na binabantayan ng ating mga regulatory authorities tulad ng Bangko Sentral, Anti-Money Laundering Council, binabantayan nila ang mga perang pumapasok sa mga banking system natin. Madadamay pa yung mga mabubutik dahil sa mga masasama na yan. Kaya, tulad ngayon, ang daming perang nagsisirculate galing sa korupsyon, dapat, yan? Sugpuin yan. Di ba? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ha? Itong sinasabing ito na makakasama sa ekonomiya ang impeachment ni Sara, lalo na pag binuksan daw yung bank accounts, hindi totoo yan. Kabaliktaran, mas matutuwa ang mga negosyante, mas matitino ang mga mag-i-invest sa Pilipinas kapag nalaman nila na ang korupsyon ay hindi natin tinutolerate sa bansa natin. Di ba? Kaya, ayan mga kabunyog, mga kababayan. Ayan, ito na. Kaya, yung mga sinasabi na yan na nakakatakot daw, hindi totoo yun. Parang matatakot na daw ang mga negosyante, matatakot na ang mga may pera. Hindi. Mas matatakot ang mga may pera, mas matatakot ang mga negosyante kung ang nagsisirculate na pera, ang mga deposito sa mga bangko ay galing na sa kasamaan, kidnap for ransom, illegal na mga pogo, drugs, yan yung mahirap. Kaya, kung may hinahabol man na mga pera na nagsisirculate, mga deposito sa bangko galing sa korupsyon, drugs, at iba pa, tama lang yun. Matutuwa pa nga doon ang mga foreign investors. Matutuwa pa nga doon yung mga matitinong negosyante. Kasi, ibig sabihin nun, maayos ang ating financial system. Nalalabanan natin yung mga illegal na pera na nandyan sa banking system natin. Okay? So yan mga kabunyog, kaya yung bank secrecy na yan, hindi totoo yung sinasabi ng kampo ni Sara na labag na daw sa bank secrecy itong gagawing impeachment na to. Ano yan? Ang impeachment ay exception sa bank secrecy. Pangalawa, hindi po totoo na masisira ang ekonomiya natin dyan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.